Hello guys, welcome back to my vlog and once again, I'm Za and this is Za Canada channel and we are still in Grouse Mountain. Papakita lang natin yung napakalabong Christmas tree dyan sa likod. Nandito tayo sa gilid para hindi naman tayo makabulahaw na ibang tao. So habang nag-uusap sila dyan sa likod or sa harap ko, I'm pretending that I'm talking to someone. At kayo. So dito sa channel ko, pinag-uusapan natin or ini-expose natin yung mga karaniwang problema ng mga immigrants or mga karaniwang tinatanong sa mga tao dito na nandito na sa Canada. And this is somehow common sa ating mga Pilipino, ang crab mentality. Bakit ba natin lagi dinadala yung pangit na attitude na yan? Okay? So, wag aalis at yan ang pag-usapan natin. Thank you for staying in this channel. And today, ang pag-uusapan natin is yung nakita na naman nating Facebook post. And it says in that post that paano ba maghanap or paano makapunta as a teacher dyan sa BC, British Columbia, Canada? Ano po ba ang dapat kong gawin? Hindi yan yung exact words. Ipopost ko na lang i-screenshot. Ayan, i-screenshot ko na lang yung ipapakita ko sa video na to. Pero, may biglang sumagot. Si Anonymous. Ang Anonymous naman ay magpakita ang pangalan. Di mo alam kung tsura o kung nandito ba sa Canada or wala. Pero napaka-negative sumagot. Na ang sinabi niya is, kung express entry ang gusto mo, then baka mamuti na yung mata mo, hindi pa nangyayari. Mag-student ka na lang at kailangan mo maghanda ng 2 million pesos. Galit agad. Nakala mo, biglang tumaas ang exchange rate, nakala mo may pinagdadaanan sa buhay. Hindi mo alam kung saan niya inuhugot, pero napaka-negative sumagot. At yung simple tanong lang naman yun, hindi naman galit, napaka-honest ng tanong, napaka-direct to the point na pwedeng. So, kumagat lang ako ng pizza ko. Anyway, nasabi ko ba, order ako ng pizza and coffee. Na ang totoong price niya is parang $13.81 at since may pass nga tayo, may pass tayo, naka-discount tayo. Half price na lang siya, di ba? So siya, sa Grouse Mountain ka na, kasi ginto ang umorder sa isang restaurant, napakamahal. So since may pass tayo, laki tayo, at naka 50% discount tayo. Pizza na tayo, may coffee pa tayo. Anyway, going back. Yung sa crab mentality, yung classic ng crab mentality dito sa comment section na to is yung napaka-negative ng comment niya, nakaka-discourage, and pampahirap. So negative, imbis na bigyan, i-uplift yung mood ng nagtanong, kailangan kapag nahirapan yung iba, kailangan mahirapan niya ang lahat. Porket siguro nahirapan siya, kailangan mahirapan din niya. And the next thing is kung para ba sa group project, when it comes to the group project, kapag bagsak yung isang team mo, bagsak yung lahat. Ganyan yung pag-uugali kung sino mga Pilipino yun. Ako sumagot sa conversation. At syempre, sumagot ako dun sa post niya. Kasi sobrang discouraging ng post niya. Wala naman sinabi dun sa post na yun na express entry ang hinahangad niya. Pero express entry yung sinabi niya.
So, sinagot ko, meron naman pong ibang way bukod sa Express Entry, which is yung PNP, yung RCIP, tapos, sinagot niya na naman ako. Baka mamuti na ang mata niya, wala pa. Pero, ang sinagot ko na naman siya na try until you succeed. At sumagot na naman siya na try until you die. So, ganun siya ka-negative. Samantalang tayo, imbis na positive, laway lang. Konting positive vibes lang yung ibibigay mo sa kapwa mo. Hindi mo pa maibigay. Wala na nga yung financial support eh. Emotional support na nga lang kailangan ibigay, ayaw mo pa. Napakadamot. Ano kayang pinagdadaanan ng atin? And reality check. When it comes to that question, teacher can come to Canada not only through Express Entry. Maraming ways. First one, the provincial nominee program. Next is the Atlantic Immigration Program, RCIP, Rural Community Immigration Program, may LAMIA, o yung Labor Market Impact Assessment, at marami pang iba. Kung marunong ka lang talaga mag-search, marami ka makikita na way para makapunta ka dito sa Canada as a teacher. And student pathway is not the only option. Okay? Hindi sa kung sino man yung nag-post na yun, hindi ka immigration guy or hindi ka Diyos para yun lang yung sabihin mo. No way para dito sa Canada. Mag-research din para alam kung ano yung pinagsasabi. At again, kung nahirapan ka noon sa paghahanap ng pathway para makapunta ka dito sa Canada, hindi mo dapat sinasabi yan sa iba. Gawin mo yung paghirap mo as inspiration to others na para i-down sila or para mawalan sila ng pag-asa para makapunta dito sa Canada. And dun sa nag-post naman, huwag puro tanong, huwag puro how. Google is free, IRCC is free, YouTube is free, this blog is free. Don't forget to always make your own research. Hindi puro tanong. Kasi pag puro tanong ka, minsan, yung mga nakukuha mo is either negative or positive information or minsan, wrong information pa. Pag pinapost mo yun sa Facebook, you are inviting all of these guys to comment to you. Paano pala pag negative yun, o paano pala pag wrong information yung nakuha mo? Eh di na wala na. Tapos na. Kaya minsan nai-scam pa. Yung mga ibang tao na gusto yung mabilis ang pathway or yung iba gusto i-spoon feed lang sa kanila yung information. Ito yung mga klase ng tao na nai-scam. Yung nagbabayad na lang para mabilis na makapunta sa bansa na gustuhan nila puntahan. Hindi nagkakaroon, hindi marunong magbasa. Konting oras lang yung gugugulin mo para magbasa doon sa mga legit na websites or doon sa mga legit na YouTube vlogger na may real life experience kung paano makapunta dito sa Canada. You just have to type it. You just have to type it through different social media accounts right now and makakita ka na talaga ng tanong gusto mo. Pero pag hindi pa talaga, then ask. That's the only time that you ask. And that question itself, BC. Kung paano makapunta sa Canada as a BC, as a teacher in BC, then there are so much free information na ibinibigay na sa iyo lahat. Kumbaga nandyan na, babasahin mo. And what is the moral of this vlog or this episode? First one, don't discourage others. Minsan baka hindi lang nila alam kung saan mag-search. Then, provide websites where they can search free information on how to come to Canada. The next one, make your own research. Huwag puro tanong. Kasi minsan, yung mga bagay-bagay nasa internet na pala, hindi ka lang gumamit ng Google or ng IRCC website.
Next one, don't project your hardships to others. Hindi porket nahihirapan ka noon, kailangan mahirapan din sila. Okay? And let's help each other. Don't drag each other's down. Okay? Tigilan na natin yung club mentality na yan. Sa panahon pa ni Kopong-Kopong yan. O panahon pa yata ni General Luna. O napanood niyo yung napanood niyo yung General Luna na yung movie. Isa yan. So, tigilan natin yan. Nasa na tayo. Wala sa Canada na tayo, just be thankful. Again, count your blessings. Kung nandito ka na, salamat. At kung wala pa, magpasalamat ka pa rin. Kasi nabibigyan ka ng information na libre. Okay? Na may Facebook nga. May Facebook na. Yung iba nga walang Facebook. Nakapunta na po. Big sabihin, based on their own research. Magpasalamat. Magpasalamat at may mga free resources na ngayon. May social media na ngayon na halos lahat pwede mo nang i-search. Chat GPT pa. Meron pa yan. Diba? Okay. That's it. That's the end of this video. Tigilan lang ang pagiging crab mentality ng mga Pilipino. If you like this video, comment down below and say stop. Stop crab mentality. Okay? Don't forget to join. Click the join button and like this video. Click on the bell icon for updates with regard to my upcoming videos. At laging tatandaan, hindi kailangang maraming pera, basta may peace of mind. I'll see you again next time. Bye.